Sa'yo muna, Chia, no? Good evening, Jovi. Panapansin niyo, wala po rito mag-partner na sila Paolo at Cherry. Bakit kaya? Kaya tayo na muna ang maglalabas ng baon. Alam niyo ba, mga kapatid, tinamaan ang Grand Lotto Jackpot. Nako! Dalawa raw ang nakasungkit ng tumataginting na 300 million pesos sa kombinasyong 10, 20, 11, 16, 28, 14. At mamaya, Jovi? Mamaya na, Notchi. Mamaya nga malalaman na natin kung taga saan yung mga nanalo. Kung taga Novaliches ba o kung tayo bang Kung dalawa tayo yun. ba? Anyway, pero maragdag ko lang, sa US po tinamaan na din ang pinakamalaking Powerball jackpot so far na $336 million o nasa nakakalula pong 14 billion pesos. At take note po, isa lang ang nakasukit ito at solo po siyang bilyonaryo. Swerte nga naman ang mga tao, Notchi. Oo, no? So, Okay, pag ibigay muna natin. Pag ikaw ang nanalo, o kaya si Paolo at Cherry, sana naman may sharing in the city tayo. Pala ito, So, pero ito naman muna ang tumataginting nating mga headline. Ngayong gabi, Magkaiba yun. It's not the same. They're Baka fake. naman nasabi They're mo lang. serious. opisyal ng PS Bank nanindigan pa rin peke ang mga bank document na nakuha ng prosekusyon. Kinuha nila din sa akin. News 5 exclusive. Baby, ni-rescue. Pero babaeng nagtago sa bata, lumaban. Mga pulis at social worker binuhusan ng mainit na tubig. Jackpot sa Grand Lotto pumalo na sa 277 million pesos. May tumama na kaya? 5 bagong panganak na pusa sa Cebu. Dugtong-dugtong. Mga kuting, isa lang ang tiyan at pusod. Sa Laguna, 25 tuko na recover. Mga Pinoy fans na kidalamhati sa pagpanaw ni Whitney Houston. Sa aksyon abroad, nakakalasong chemical na lead natagpuan sa ilang brand ng imported na lipstick. Ow! Ow! Surely! Ow! Pamilya na nagpa-upload ng patok ng video ng batang kinagat ang daliri ng kapatid, kumita ng halos 7 milyong piso. Kung paano nagkapera, alamin! Sa showbiz, mga pinakabagong aabangang kapatid shows, inilunsad na! Over Home Edition Philippines, na talaga, promise. Umpisahan na po natin ang balitaan. Mga high school students, makinig po kayo. Huwag kayong magtaka kung sa susunod na pasukan, magsusuot na ng helmet sina Sir at si Ma'am. Gusto kasi ng Land Transportation Office na isama na rin sa curriculum sa high school ang pagmamaneho ng motorsiklo. Pabor naman kaya mga estudyante rito? Gerard Garcia, ikwento mo. Sa susunod na pasukan, mukhang mapapasabak sa pagmumotorsiklo sina Sir at Ma'am. Sa dami kasi ng mga aksidente sa motorsiklo, isinusulong na ng LTO sa DepEd na isama sa curriculum ng 3rd at 4th year high school ang responsible motorcycle driving. We would be requesting na pagbigyan po nila kami para maturuan namin sila at the early age. Noong nakaraang taon kasi, pumalo sa mahigit 16,000 ang disgrasya sa motorsiklo. Halos 150 sa mga ito na dedo. At base sa datos ng DOH, mahigit 30% sa 6,000 biktima nasa edad 1 hanggang 19 na taong gulang. Sakaling aprobahan ng DepEd, ituturo sa mga estudyante ang pagsunod sa batas trapiko, road ethics, tamang pagmamaneho at maging ang maintenance ng motor. Masyado pa pong delikado yun eh. Siguro po mga after ng high school, pwede po. Plano ring isailalim sa training ang mga PE teacher na siyang magtuturo nito sa mga estudyante. Pero bukod sa mga high school students na nabibiktima ng aksidente sa motor, may isa pang problema ang DepEd at SHED. Pinapayuhan na rin kasi ang mga graduating students na umiwas muna sa pagkuha ng mga kursong siksikan na ang mga estudyante. Bukod kasi sa nursing, tambak na ang mga kumukuha ng HRM, pati na rin ng Business Administration, Information Technology, Maritime Education at Teacher Education. Kung ipagpupumilit raw kasi ng mga estudyante na kumuha ng mga kursong ito, baka sa huli, mahirapan din silang makakuha ng trabaho. Gerard Garcia, News 5. Nabisto naman ang bentahan ng tuko sa isang bahay sa Laguna. Pero kahit naaresto na ang mga suspect, todo tanggi pa rin sila. Ikwento mo, KM Son.
Todo takip sa kanilang mukha ang 12 hinihinalang nagbebenta at bumibili ng Philippine geckos o mga tuko sa San Pedro, Laguna. Kasamang nasabat ng mga otoridad ang 25 tuko na nakasilid sa isang kahon at pinaniniwala ang galing Bicol. Lumalabas na milyon ang benta ng isang tuko, kaya marami talaga naiinganyo na makisosyo dito o magbenta ng tuko. Depensa ni Eduardo Junio na itinuturong nagbebenta ng tuko, ipinatago lang daw ng kanyang kumpare ang kahon. Pag mayroon dadali sa bahay ko, kailangan alamin magaling kung ano yun. Ayoko na ma-involve dito. Kanya-kanya naman palusot ang mga itinuturong buyer ng tuko. Wala na, nakikipag-usyo lang. Balitang-balita po baga sa radyo na ang tuko raw, gamot, di po ba? Ang isip sana namin ng grupo, alamin kung paano ang pag-alaga ng tuko. Lahat naman kasi ng suspect natin lagi sinasabi, inosente sila. Siguro doon na lang nila ipaliwanag sa korte. Mahigpit na ipinagbabawal sa ilalim ng RA 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act ang bentahan ng mga endangered species tulad ng tuko. Pero dahil sa pinaniniwalaang nakakagaling daw ng ilang sakit ang tuko, na ibebenta ito ngayon sa black market ng halos 1 milyong piso kada kilo. Balak i-turn over ng pulisya ang mga nakumpiskang tuko sa DENR. Kay Imson, News 5. Ito pa mga kapatid, mas malaki po ito sa tuko. Ito turn over na sa isang crocodile farm sa Puerto Princesa. Ang dalawang naglalaki ang buhay ng magkasunod na huli nitong Lunes po at ng Martes. Pinangalan ng Valentino at Valentina, ang animo ay magshotang buhaya dahil sa isang area lang sila nahuli at Valentine season pa ito nangyari. Ang lalaki na si Valentino ay may habang 16 feet, samantalang ang girl na si Valentina ay nasa 10 feet. Maladambuhala ng mga ito pero mas maliit kung ikukumpara kay Lolong na nahuli nung 1 taon sa Agusan at may sukat po na 21 feet. Samantala, mula po sa mga tuko sa Laguna, 5 kuting naman ang pinanganak na magkakadikit sa Barangay Tejero, Cebu City. Pinagkagulan tuloy ang quintuplets na kuting. 5 ang ulo at katawan ng mga ito pero magkakadugtong ang kanilang mga pusod. Plano tuloy na mag-asawang may-ari nito painumin ng gatas sa mga kuting dahil hindi na bumalik ang kanilang ina matapos silang ipinanganak. Sa ibang balita, inilikas man dahil sa lindol at landslide, binabaha naman ngayon sa mismong evacuation center ang mga biktima ng lindol. Kaya naman ang ilan sa kanila nagkakasakit na. Romel Lopez, ikwento mo. Nililindol na nga. Binabaha pa ngayon ang maraming residente sa mga tent city dito sa bayan ng La Libertad. Mahirap kasi ito tumutulo kapag malakas ang ulan. Ilan nga sa mga bata rito, tinamaan na ng ubo at nilalagnat pa. Kaya request nila ngayon, bigyan na sila ng malilipatan. Pero si Mayor, wala pang mahanap na relocation site para sa may 6 na pong nababasang pamilya. In Sulungon, it's very hard to find housing. That's why, in fact, there are so many casualties because these people are living in the hillsides. They were forced to live in the hillsides because in the lowland areas, it's all rice paddies and the land is too valuable to be turned into residential. Meron mga lote sa lugar, pribado naman itong mga pag-aari. Ang mga kaanak naman nilang natabunan sa landslide, baka hindi na makuha. Hanggang Biyernes na lang kasi ang retrieval operations at ititigil na ang paghukay. So, malungkot man yun, ginawa po siguro ng lahat na narito, pati ng AFP, MMD at kapulisan yung dapat gawin. At sana maunawaan din ng mga residente. Pero desidido naman ang mga residente na ipagpatuloy ang paghahanap sa mga nalibing nilang kamag-anak. Mula rito sa Negros Oriental, Romel Lopez, News 5. Alamin naman natin kung ano ang magiging epekto ng low pressure area sa bansa bukas mula pa kay Manu Sandeas. Mula sa News Headquarters ng Pilipinas, Aksyon Weather. Salamat, Jovi. Narito na ang Action Weather. Mababa man ang posibilidad na maging bagyo ang low pressure area na nararamdaman ngayon sa bansa, dapat pa rin mag-ingat lalo na ang mga nasa Visayas at sa may Mindanao. Lalo pa kasing lalakas ang ulan na mararanasan nila. Base sa ating Metro Weather Tracker, papaligiran ng namumuong sama ng panahon ang Mindanao bukas. Uulanin rin ang Surigao del Sur, Davao, Compostela Valley at Negros kung saan marami pa ring residente ang walang matirhan dahil sa lindol. Uulanin din ang Cebu, Bohol, Leyte at ang Samar. Well, ang good news naman mga kapatid, posible nang aalis ng bansa ang LPA pagdating ng Biyernes.
At yan po ang lagay ng panahon ngayon at bukas mula rito sa News 5 Weather Center. Ako po si Manu Sandeas. Sa tent na din matutulog ang mga residente ng Barangay 95 sa Caloocan City. Hindi dahil sa baha o landslide, kundi dahil sa sunog. May 50 pamilya ang dito na sa basketball court muna titira matapos maabo ang kanilang mga bahay kaninang alauna ng hapon. Umabot sa third alarm ang sunog na halos 1 oras ding nagtagal. Sabi ng mga residente, malamang napabayaan ng isa nilang kapitbahay ang apoy sa degatong nakalan at ito ang pinagmulan ng sunog. Sa ating pong journalismo question ngayong araw, tinanong natin ng mga citizen journalists kung sa tingin nila mababawasan ba ang mga aksidente sa kalsada kung isasama sa high school curriculum ang tamang pagmamaneho ng motorsiklo. Sang-ayon dyan si Saine Tabares, pag mas marami silang alam, mas mabuti. Aminin man natin o hindi, karamihan sa mga driver walang formal na edukasyon tungkol sa pagmamaneho. Ito naman ang sinabi ni John Flores, hindi naman kawalan ng kaalaman sa pagmamaneho ang sanhi ng aksidente, kundi kakulangan ng disiplina at sa bahaya nagsisimula. O ito mga kapatid, hirit ni Anderson Torres, kalokohan yan. Bakit ang ethics tinuturo sa college pero marami pa rin ang corrupt? May point. Ganon din ang logic nun. Hindi man Pinay, naging malaking impluwensya ang pumanaw na pop diva na si Whitney Houston sa maraming Pinoy music lovers. Kaya naman, idinaan ng mga Pinoy fans ni Whitney ang kanilang pakikiramay sa pamamagitan ng pagsusulat ng mensahe sa dingding. Halos lahat daw sila kinakanta ang mga hits ni Whitney sa mga videoke at mga parties at patok ding ibirit sa mga singing contests. Matapos makamit ang international fame noong 80s, unti-unting kumupas ang kinang ng singer dahil sa pagkalulong nito sa droga. Noong Sabado, natagpuan siyang patay sa kwarto niya sa Beverly Hills Hotel sa US. Susunod, dokumentong ipinisenta ng prosekusyon, iginit na peke ng kinatawan ng PS Bank. Pero Senate President Juan Ponce Enrile nairitas sa kanya. My God, you're vague in your answers. Sa Lucky halos lumabas ang buto sa braso matapos sumalpok ang kanyang motorsiklo sa poste. At silipin kung sino ang pinaka-sexy sa swimsuit edition ng Sports Illustrated. Abangan yan sa pagbabalik ng Aksyon Journalismo.